What's up, riders? Welcome back dito sa aking channel, dito sa DoRide Ball Review. And right now, hindi po lang i-review natin itong dalawang sapatos. So, meron tayo ditong Reebok Allen Iverson na question. So, sabi nila, yung iba sabi nila, this is the Iverson approved. Pero nung binili ko kasi ito, nung kinuha ko, nung nakabili ko to, ang nakalagay ay Iverson, question Iverson. So, ganito kasi itsura ng question 1 na Iverson, parang ni-remake nila. And nagamit ko to mga ilang beses pa lang, siguro mga less than 10 times ko pa lang nagamit itong sapatos na to. Pero matagal na to, siguro mga ilang taon na rin to, mga 5 years or more than. Hindi ko na matandaan kung gaano nakatagal ito. Kaya kung bakit ko siya i-review dito sa itong sapatos na to. So, itong sapatos na to ang Flame 36 by 361. So, itong sapatos na to ay pang talaga, pang running, pang jogging, pang walking. So, sabi sa akin ay this shoes is not designed for basketball. Pero ako makulit, ginamit ko ito pang basketball and twice ko na siyang nagamit. Kung bakit dalawang beses, yung pangalawa, yung una muna, doon muna tayo sa una. Kung bakit ko siya ginamit una pang basketball, yung una, dahil wala akong dadalang sapatos nung pumunta ako dito sa Alfonso Cavite. So, may laro kami, naiwan ko yung rubber shoes ko, and yung isang rubber shoes ko kasi hindi ko makita yung Nike Precision, nawawala na, hindi ko siya makita ngayon. Kung hindi ko alam kung saan ko nailagay, kung naiwan ko or something else, pero malamang hindi ko naiwan yun sa court kasi hindi naman ako pupunta sa basketball court ng nakachinelas. Lagi ako pupunta sa basketball court ng nakasapatos na agad. So, hindi ko ugali yung pupunta ng court na nakabag, tapos nakachinelas, and doon pala magbibis. So, hindi ko ugali yung ganun. Ginagawa ko talaga, pupunta ako ng basketball court, nakasapatos na ako agad. Then, ready to play na agad. Okay, yung pangalawa naman, kahagabi, ginamit ito pang basketball. Kung bakit ko siya nagamit pang basketball? Dahil dito. Dahil kay Allen Iverson na sapatos. So, mapapansin nyo, medyo bago pa to, napakalinis pa nung sapatos na to. Yan. Ang naging problema dito sa sapatos na to, at bumuka! Bumuka. So, problema talaga ng mga leather shoes kapag nai-stock siya ng matagal. Natatanggal yung dikit, medyo kumakalas. So, napakarami kong Allen Iversons na mga sapatos from question 1 hanggang answer 1, answer 2, and so on, answer 13. Ang pinanghinayangan ko na ibenta ko yung Allen Iverson na answer 13 ata, yun na Detroit. Napakaganda nun. So, sana pala hindi ko binenta. So, mas maganda sana kinulit ko na rin. Pero kung kinulit ko yun, malamang isa na rin sa sira yun. Dahil nga lahat ng mga Allen Iverson na sapatos ko ay naging ganito. Yung iba mas malala pa rito. Buong swelas talaga yung natanggal. Yung pinakailalim. And yung iba naman dito talaga. Yung dito mismo ang natanggal. As in, kumalas talaga. Alright? So, yun. And this one naman, itong medyo madumi pa. Ayan, makita nyo, madumi pa. May mga lupa-lupa pa. Mukhang prutas tata itong napaan ko na to. Medyo maasim. Pero hindi naman siya ebak. So, itong sapatos na to, napaagaan nito. Pwede natin siyang timbangin. And, masasabi ko, medyo nakakatapilok siya. Dalawang beses ako na, nung una, napanood nyo sa video na yun, medyo na, parang nagganon ako kasi nga nagganon yung pag-apa ko. So medyo na hard yung pag-landing ko na ganon. Pero okay naman, hindi naman ako na-injured. And kagabi din na medyo na ganon ako, pero naman, hindi rin ako ganon na-injured, hindi naman siya galing sa talon. Parang namali lang ako ng konti. Pero siguro sa tingin ko, darating yung time na baka ma-injured ako pag ginamit ito. Pero napakasarap niyang gamitin pang basketball. Ang bilis ko tumakbo, ang gaan niya. Lalo na kasi ito, napakabigat nito. Mabigat tong sapatos na to. And then, nasira nga siya kagabi. Nung nagpalit ako, sabi ko, ang gaan nung sapatos. Sobrang gaan ko. So, kaya mas mabilis ako tumakbo. Mas mabilis ako yung galaw ko sa court. Mas naging explosive ako. And, maganda rin yung nilaro ko kagabi.
In fairness naman, dahil sa sapatos na to, kahit yung nakaraang laro ko din, maganda rin yung nilaro ko. Ang problema, talo kami parehas. Pero overall, these shoes, kung sabi ko nga, kung magkakaroon ng ganitong sapatos na pang basketball, na ganito kagaan, and makapit naman ito eh. Hindi lang talaga siya nag-i-spike na katulad ng mga rubber shoes na kik, ganun. Hindi siya hindi ito ganun kaingay. Pero yung kapit niya nandoon. Yun lang no. So sa tingin ko kung magiging malapad lang yun nandito. So kung i-design siya like this na no, yung medyo mas malapad, mas sa tingin ko napakaganda nito pang basketball, ganitong klaseng sapatos na magaan. Sobrang gaan talaga. Pwede natin titimbangin natin ngayon dito. May nakuha na tayong timbangan. Ito siya. So okay nga, nga pala no. So na-explain ko na rin to for my mga ginawa ko na rin to ng review for running, napakaganda niya. So maganda siya for running, maganda siya for walking, maganda siya for jogging. And maganda din siya for basketball. Maganda talaga siya sa pang basketball, napakagaan. So timbangin natin, nakalagay dito it's 27 grams. Sa tingin ko bumigat na yan dahil may mga lupa-lupa nang nakalagay. Ito, may timbangan tayo dito yan. Timbangin natin yan. Para 2.2 grams, so sobrang gaan naman, parang papel lang. Alright, so ang weight niya is 234 grams ang one side niya, and 470 grams yung kabuuan niya. So nakalagay dito, bakit kaya nakalagay dito na 27 grams? Siguro ang 27 grams itong itong foam lang niya mismo. So ay pala, bouncy itong bola na to. Bouncy itong sapatos na to. So habang naglalakad ako, nagtumatakbo ko, ang sarap niya sa paa. And isa pang advantage nitong 361 na sapatos na to, yung yung cork niya, yung dito niya. Wala na ako nilalagay. Ayan, lalapit ko sa inyo. Yan, yung may nilalagay tayong cork dito, di ba? Yan, ito wala. So, pero yung ibang sapatos ko ng mga rubber shoes, ginagamitan ko. Ito, ang tawag ko kasi dito, insole ba to? Yan. Cork tawag ko kasi dito, yan. So, lahat ng mga sapatos ko, ginagamitan ko ng ganito. So, dahil before kasi nagkaroon ako ng yung Kobe na Mamba, na Kobe 6. So, nagbenta din ako nun. Marami rin ako nabenta nun. So, sayang nga. Dapat pala hindi ko binenta. Magkano lang benta ko dati na nasa 6,000 lang. And ngayon pala, parang nasa 20,000, 30,000 na bentahan ng mga ganong sapatos. Pero, not sure ko rin. Kung hindi ko rin nabenta siguro, malamang sira na rin ngayon yun. Kasi, yung sapatos ko na isa, okay, yung sapatos na kay Papa, nung huli ko na rin ginamit, parang kumalas na rin. Nga lang, hindi ko na makita kung saan na nailagay. Okay, so let's go back here. So, lahat ng mga rubber shoes ko, nilagyan ko ng ganito. Bakit? Kasi nga, na-injured ako doon sa heel spar, yung sa ilalim ng talampakan ko dito, yung pinaka-saong niya dito, yung buto. As in, sobrang sakit. As in, napakasakit. So, hindi lang siya once nangyari, naging pabalik-balik siya. Hanggang sa, yun, naglagay ako ng ganito. And until, nung simula na naglagay ako ng ganito, naging, okay na ako. Hindi na ako nag-injured lagi. And yun, ang isa sa advantage, so, isa sa advantage nitong 361, yun nga, hindi ko na kailangan maglagay ng ganito. Kasi, ang soft na nito sa loob, ang soft na niya. Hindi, sa tingin ko, hindi na ako may injured like ng katulad na injured ako before na mga ulit-ulit yun. And kasi nga, yung comfort ng pagsuot mo na itong sapatos na to is very comfortable, very very calm siya para sa paa natin. So, yung kasi isa sa mga mahirap na pwede tayong ma-injured kapag mali yung kapag flat yung mga sapatos na gamit natin, no? So, okay, timbangin natin tong tanggalin natin tong hindi, sama na natin kasi ginagamit naman natin to nung nakatimbang. Oh! What? Look nyo to. Ang isang piraso ng sapatos na to, ayun check nyo ayan, 440 isang piraso.
Yan, 440 grams. And ito, dalawa to. Ayan, 470 grams. Dalawang sapatos. Dalawa na yan ha. Pair na yan ha. Oh, ito, mag-isa pa lang. So, ibig sabihin, yung timbang nitong sapatos na to, eh, ganito lang. Ibig sabihin, ganito kagaan itong sapatos na to, itong 361 na to. So, I'm very, satisfied dito sa aking 361 na Flame 5.0. And plano ko pa ulit kumuha ulit ng isa pa na ganito, mag-order pa ulit ng isang ganito. This one is for my basketball. Basketball ko na siya lagi. Pero hindi ko pa siya na-try sa gym. Sa mga wooden floor. Yung court naman namin dito, rubberized flooring naman siya. So, okay siya for rubberized flooring. Hindi ko pa siya natatry sa mga wooden floor. Baka try natin kung makapit din doon. So, sabi, huwag ko daw ipang basketball pero pinang basketball ko. But for you, kung ikayo, ipang basketball din yun ito, sa tingin ko, hindi ko i-recommend din kasi baka ma-injured kayo, ako pumasisi ninyo. Pero ako ipang-basketball ko siya. Ha? That's for me. So, nasa inyo na lang kung ipang-basketball nyo din siya. Pero please, mag-ingat kayo pag ingatan nyo maigi kasi iba yung injury mahirap na ma-injured kayo sa matapilo kayo. Medyo mga ilang araw kayo hindi makakalaro nun. Okay guys, so kung gusto nyo na ganito kaganda sapatos, meron tayong icon mismo ng sapatos nito dito sa video na to. Pwede nyo i-click yan at orderin nyo na. And isa pa, kung hindi pa kayo nakapollow sa akin, please do click the subscribe button and comment, like nyo na rin itong video na to para mag-up ito sa market para marami pa tayong matulungan at makakita ng maraming review about this napakagandang, napaka-comfortable, napakagana sapatos. And isa pa, advice ko lang din, so kung magko-collect kayo ng mga sapatos, gamitin nyo na lang yung sapatos ninyo. Huwag na kayong mag-collect ng mga sapatos then i-display ninyo. Kasi ito, yung mga nauna ko sapatos, nakalagay yun sa cabinet. Nakasalamin yun, kahoy. Tapos, ayun, nadurog lahat. Alam nyo yung loob, nadudurog na. Tapos yun nga, umalas lahat dito. Sayang lang ang lahat ng investment ko sa sapatos na yun. So, dapat pala ginamit ko na lang siya na ang dami kong mga sapatos doon na hindi nagamit. Karamihan mga Allen Iverson. Puro Allen Iverson kasi Iverson yung laruan ko talaga dati yun. Yabangin na, hindi, joke lang. So, ganun yung pinaka-idol ko talaga si Allen Iverson. So, yun, that's my advice. Gamitin nyo lang yung mga sapatos niyo. And kung nakabili kayo ng mga worth 30,000, 40,000, 50,000 na sapatos, wag yung sa tingin ko i-keep nyo na maayos. Hindi ko alam kung paano, sa tingin ko siguro naka-aircon dapat yan. Hindi ko alam kung paano mag-alaga ng mga ganong klaseng sapatos. Pero kung wala kayong aircon, ito nakalagay lang sa box to eh. Nakalagay sa box tapos nandun sa ibabaw ng cabinet. Ganun to nangyari. I'm not sure kung nainitan siya sa taas ng cabinet. Nainitan dahil sa nasa ceiling. Yun kasi pag nainitan siya, lahat yan kahit anong klaseng leather, kahit mga bola, pag nainitan, nawawala talaga yung dikit. Okay, so that's it guys. That's it riders. Thank you for watching. And please again, do subscribe and I'm Bounce out. Bye bye.